David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 436. Nang makitang hindi naniniwala si Lao Qiu, hindi na nag-abalang magpaliwanag si David, pagkatapos bilangin ang halaga, ilipat sa akin ang pera, at kailangan kong matulog ulit. Hiniling ni Lao Qiu kay David na ilipat ang pera sa kanya, ngunit nang aalis na si David, pinigilan ni Lao Qiu si David at sinabing, itong maliit na kapatid, iniisip ko kung makakapunta ako sa mansyon ni Yao Wang. Gusto kang makita ng aming mansion master. Matapos marinig ito, nag-alinlangan sandali si David, pagkatapos ay tumango at sinabing, okay. Nag-iisip din si David na makipagkita sa palace master ng Yao Wang Mansion. Kung magkakaroon siya ng magandang relasyon, baka makakuha siya ng maraming resources mula sa Yao Wang Mansion. Hiniling ni David kay Waxi na bumalik ng mag-isa, at pagkatapos ay sinundan si Lao Qiu sa Yao Wang Fo. Sa bulwagan ng Yao Wang Mansion, alam ni Sun Simiao na ang tagapagdalisay ng Xiaohuandan ay natagpuan, at siya ay labis na nasasabik. Kung kaya niyang hilahin ang gayong tao sa Yao Wang Mansion, o kung alam niya ang paraan ng pagpino, ito ay isang magandang bagay para sa Yao Wang Mansion. Tandang padamdam. Ngunit nang dumating si Lao Qiu kasama si David, bahagyang kumunat ang mga kilay ni Sun Simiao. Noong una ay gusto niyang makapag-refine ng mga table task ng gamot tulad ni Xiaohuandan, ngunit siya ay isang matandang lalaki na bihasa sa alchemy sa loob ng maraming taon, ngunit hindi niya nais na maging sa kanyang maagang 20s. Mga kabataan. Palace Master, may nagdala nito. Sinabi ni Lao Qiu kay Sun Simiao. Tumango si Sun Simiao, tumingin kay David at sinabing, ginawa mo talaga si Xiaohuandan. Sa pagdududa sa mga mata ni Sun Simiao, hindi siya lubos na naniwala kay David. Kung tutuusin, maraming tao ang gustong mailista sa Medicine Palace, at may ilang sinungaling sa kanila. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari akong pumunta. Mapuro lang mukha ni David, tumalikod siya at umalis. Medyo natarante si Sun Simiao sa reaksyon ni David, at pagkaraan ng ilang sandali ng pagkatulala, dali-dali siyang tumayo para pigilan si David. Kuya, huwag kang magdamdam, hindi pa nakakita ang matandang ito ng isang batang alchemist, kaya medyo walang ingat. Umupo ka muna. Ayaw talagang umalis ni David. Matapos humingi ng tawad si Sun Simiao, umupo siya. Kinawian ni Sun Simiao si Lao Qiu, pumunta ka at magbuhos ng tsaa. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay David na may ngiti sa labi at sinabing, hindi ko alam kung ano ang tawag sa nakababatang kapatid. David. Mahinang sabi ni David. Ngunit nang sabihin ni David ang salita, natigilan si Sun Simiao, at maging ang matandang Qiu na malapit ng magbuhos ng tsaa ay tumigil at hindi makapaniwalang tumingin kay David. Maaaring ang nakababatang kapatid na lalaki ang pumatay kay Jiang Zhengchong. Hindi makapaniwalang tanong ni Sun Simiao. Ako ito. Hindi nagulat si David na alam ito ni Sun Simiao. Matagal na rin mula noong pinugutan ng ulo si Jiang Zhengchong. Medyo kakaiba kung wala pang balita ang Yao Wang Fo. Hahaha, ito ay talagang isang bayani. Tumawa ng malakas si Sun Simiao, natanggap mo na ba ang lahat ng gamot na ipinagpalit ni na Yao Wang Mansion at Brother Chen kanina? Makipagkaibigan, kapatid. Palace Master Sun, nagpadala ka ng isang tao upang dalhin ako, hindi ba't kaibigan mo lang? Bahagyang ngumiti si David at tumingin ng diretso kay Sun Simiao. Bumantong hininga si Sun Simiao, kuya, dahil tinanong mo iyan, sasabihin ko ang totoo, gusto ko ang recipe ng tableta ng maliit na kapatid, at kung hindi ito nagustuhan ng nakababatang kapatid, gusto kong anyayahan ang maliit na kapatid na sumali. Yao Wang Fo ko, basta ang nakababatang kapatid na lalaki ay sumama sa aking Yao Wang Fo, hindi pa banggitin ang buong Jiangbei, maging ang buong Daxia, walang sino man ang manggahas na guluhin ang nakababatang kapatid na lalaki. Siyempre, kung may mga requirements ang little brother, feel free to mention them. Hanggat maaari kong matugunan ang mga ito, tiyak na matutugunan ko ang mga kinakailangan ng nakababatang kapatid. Napangiti si David. Ang mansyon ng hari ng gamot ay maglalakas loob na magsabi ng gayong mga mapagmataas na salita. Dapat malaman ng isang tao na ang buong Daxia ay may populasyon na higit sa 1 bilyon at napakaraming talento. Ano ang mabibilang ng mansyon ng hari ng gamot?
Gayunpaman, hindi tumanggi si David, ngunit tumingin sa likod ng bulwagan gamit ang kanyang mga mata. Palas Master Son, mas mabuting sundin ko ang taong maaaring tumawag. Sabi ko sa'yo, natatakot akong hindi ka makatawag. Kabanata 437. Sandaling natigilan si Son Simiao. Nang makita ang mga mata ni David na nakatingin sa likod ng bulwagan, bigla siyang napahiya. Batang talent talaga si Kuya Chen. Kung makakasali siya sa Yao Wangfo, tiyak na magiging mas makapangyarihan pa siya. Hindi nagtagal matapos magsalita si David, lumabas si Bai Zontang mula sa likuran. Nang makitang lumabas si Bai Zontang, nagmamadaling tumayo si Son Simiao upang bigyang daan si Bai Zontang, at magalang na sumigaw, "Ikalawang Young Master." Umupo si Bai Zontang sa tapat ni David at bahagyang ngumiti, "Ipakilala ang aking sarili, ako si Bai Zontang mula sa pamilyang Bai sa Kyoto, at parang nakilala ko si Brother Chen ngayon." Ngumisi si David, "Sa sandaling magkita tayo, hindi ka magtatago at hindi maglalakas loob na magpakita." Pagpasok pa lang ni David sa bulwagan, naramdaman niyang may nagtatago sa likuran niya, at sa paghusga sa kanyang hininga, ang kanyang lakas ay umabot na sa antas ng isang Internal Force Master. Napangiti si Bai Zontang, "Kuya Chen, hindi ako nagpapakita, sa totoo lang." Ikinaway ni David ang kanyang kamay at pinutol si Bai Zontang, "Hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin, hindi ako interesadong makinig. Ang dahilan kung bakit ako naparito ay dahil ang Yao Wangfo ay may mga gamot na gusto ko, hindi ako sasali sa Yao Wangfo, at Xiao Huan Dandan maibibigay ko sa iyo ang recipe, ngunit kung makuha mo ang recipe ng tableta, hindi mo ito magagawa, at kung gusto mo ng isang maliit na tableta sa pagbabayad, pagkatapos ay gamitin ang mga halamang gamot upang palitan ito." Bahagyang kumunat ang noo ni Bai Zontang nang makita ang determinadong pahayag ni David. Sa kanyang palagay, kapag ipinakita niya ang kanyang pagkakakilanlan, matutuwa si David na sumali sa Yawang Mansion. Dapat alam mo ang pangalan ng pamilya Bai sa Kyoto. Alam ng lahat ang katotohanan ng pagtamasa ng Cole, ngunit walang pakialam si David. "Kuya Chen, alam kong may problema ka kamakailan. Pinatay mo si Jiang Zhengchong. Mayroon din siyang nakababatang kapatid na lalaki, si Jiang Zhengde, sa Kyoto. Bagamat hindi maganda ang relasyon ng magkapatid naman sila. Kung gayon si Jiang Zhengde ay tiyak na maghihiganti sa iyo. Mayroon ding Xuanyu Valley. Nalaman ko na umalis na ang 4 na elder ng Xuanyu Valley, at pupunta rin sila sa Jiangbei. Kung sasali ka sa Yawang Mansion at magkakaroon ng aking Bai Family Shelter, matutulungan kitang malutas ang lahat ng problemang ito." Bahagyang naningkit ang mga mata ni Bai Zontang habang nakatitig kay David at sinabing, "Ako na mismo ang mag-handle ng mga bagay na ito, ang big deal is to kill one by one, and one pair to one pair." Mababa ang tono ni David, ngunit sa pandinig ni Bai Zontang, siya ay labis na ipinagmamalaki. Malamig na ngumiti si Bai Zontang, "Hindi ko alam kung nakarinig si Brother Chen ng isang pangungusap, umuulan kapag nababaliw ang kalangitan, at sakuna kapag nabaliw ang mga tao. Kung sa tingin mo ay mayabang ako, huwag mo nang pag-usapan." Pagkatapos magsalita ni David, tumayo siya at umalis. "Kuya Chen, manatili ka, gusto kong ibalik sa kamay mo ang recipe ng tableta, at maaari kang humingi ng presyo." Nakita ni Bai Zontang na ayaw ni David na sumali sa Yawang Mansion, kaya maaari na lang siyang tumira para sa susunod na pinakamagandang bagay, at kunin muna ang recipe ng tableta. "Tulad ng sinabi ko, walang silbi na bigyan ka ng mga recipe ng tableta, hindi mo mapino ang mga ito." Sabi ni David. "Little brother, maraming alchemy masters sa Yawang Foko, kaya walang medicinal pill na hindi ma-refine. Kung sasabihin mo, wala ka bang medicinal formula?" Nang makitang laging minamaliit ni David si Yao Wangfo, sinabi ni Son Simiao na may malungkot na ekspresyon. "Dahil pinilit mo ang recipe ng tableta, maaari ko itong ibigay sa iyo bilang kapalit ng kalahati ng mga panggamot na materyales sa Medicine King's Mansion." Mahinang sabi ni David. Nang marinig ito ni Bai Zontang at Son Simiao, natigilan sila saglit, at pagkatapos ay galit na sinabi ni Son Simiao, "Alam mo ba kung gaano karaming mga gamot ang mayroon ako sa Yawang Mansion? Nasa kalahati na ang pagbuka ng bibig mo, parang leon." Sumimangot din si Bai Zontang, "Bagaman ang iyong Xiao Huandan ay may magandang epekto at mababang halaga,
ngunit dahil lamang dito, kailangan mo ng kalahati ng mga panggamot na materyales sa aking Yao Wang Fu, na medyo nagpapalaki sa iyong sarili, tama. Paano kung idagdag mo ang panggamot na tabletang ito dito? Gaya ng sinabi ni David, kumuha siya ng turquoise medicinal pill mula sa kanyang mga braso at itinapon ito kay Bai Zontang. Inabot ni Bai Zontang para kunin ito. Nang nasa kamay na ang medicinal pill, isang mahinang halimuyak ang umagos sa kanyang mga butas ng ilong. Kabanata 438. Matapos makita ni Sun Simyaw ang medicinal pill, ang kanyang mga pupil ay agad na lumiit, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng takot. Ito ang Great Returning Pill. Kung ikukumpara sa Small Returning Pill, mas malakas ang epekto. Ang pangunahing dahilan ay ang Great Returning Pill ay maaaring lubos na magpapataas ng lakas ng loob ng martial artist, mapabuti ang kanyang cultivation, at ayusin ang maitim na sugat. Nang bumagsak ang boses ni David, nagulat si Bai Zontang at Sun Simyaw. Ang Great Returning Pill na ito ay isang medicinal pill na pinadalisay ni David para kina Chi Feng at Lin Chanho, at itinago ni David ang isa sa kanya. Pinapino mo rin itong panggamot na tableta. Tumingin si Bai Zontang kay David at nagtanong. Kung ayaw mong maniwala, hindi na natin kailangang mag-usap. Ikinaway ni David ang kanyang kamay, at direktang ibinalik kay David ang panggamot na tableta. Kuya Chen, paano kung ang pamilya ko ba ay handang gumastos ng 10 bilyon para bilhin ang recipe ng tableta mo? Bilang karagdagan, maipapangako kung tutulungan kang ayusin ang Jiang Zhengde at Xuan Yugo na iyon. Tumayo si Bai Zontang at sinabi. Gaya nga ng sabi ko, ako na ang bahala sa sarili ko. Kung gusto mo ng tableta, pagkatapos ay palitan ito ng mga halamang gamot. Umiling si David. Kumunat ang noo ni Bai Zontang. Kalahati ng mga panggamot na materyales sa Yawang Mansion ay hindi niya matatawag na mga shot. Upang payagan ang mahahalagang sangkap na panggamot na ito na dumaan sa mga kamay ng Yawang Mansion, sinubukan din ng pamilya Bai ang kanilang makakaya. Dapat mong malaman na ang mga mahalagang sangkap na panggamot na ito ay hindi maiiwasan. Ang magagawa ko lang ay ang gumamit ng isa at mas mababa ng isa, at ngayon ay ibinibigay ko ang kalahati nito kay David. Si Bai Zontang ay nag-aatubili na dalhin ito. Nang makitang tahimik si Bai Zontang, tumalikod si David at umalis, ngunit pagkaraan lamang ng 2 hakbang, may ilang tao na biglang bumuhos sa labas at direktang pinalibutan si David. Makikita na ang mga taong ito ay dapat na matagal nang tumatambangan sa labas ng bulwagan, naghihintay ng pagkakataon. Kung pumayag si David sa kahilingan, hindi papasok ang mga taong ito. Nanlamig ang mukha ni David, at tumingin siya kay Bai Zontang. Ano ang ibig sabihin nito? Little brother? Ang taong nakakaalam ng kasalukuyang mga pangyayari ay si John Ji. Walang sino man ang maaaring tumanggi sa aking Yao Wang Fu. Iwanan ang recipe ng tableta, maaari kang pumunta. Hindi nagsalita si Bai Zontang, habang malamig na sinabi ni Sun Simyaw. Ninanakawan mo ba ako? Ngumisi si David. Kahit ano pa ang sabihin mo, panatilihin si Dan Fang, kung hindi. Kung hindi, ano? Bahagyang pinaikit ni David ang kanyang mga mata, at isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Nang makitang ganito si David, hindi sinasadyang nanginginig si Sun Simyaw, ngunit pagkatapos na sumulyap kay Bai Zontang, na hindi pa nagsasalita, mabangis niyang sinabi, kung hindi, mawawala ka ng tuluyan. Ikaw lang. Biglang ngumiti si David, punong-puno ng pang-aalipusta ang kanyang ngiti. Nagbago ang isip ko, umaasa lang sa banta mo sa akin, ipadala sa bahay ko ang lahat ng gamot sa Yawang Mansion, kung hindi ay papayagan kitang Yawang Mansion. Nawasak ang buong pinto. Nagsusumikap si David na maghanap ng dahilan para kunin ang mga gamot mula sa Medicine King's Mansion, ngunit hindi niya inaasahan na si Sun Simyaw ay maglalakas loob na bantayin si David. Hahaha anak, sira ka ba? Kahit na kaya mong patayin si Jiang Zhengchong, sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi sa mundo? Gusto mo pa ring sirain ang aking Medicine Palace? Tumawa ng malakas si Sun Simyaw, habang ang mukha ni Bai Zontang ay madilim at hindi siya umimik. Malamig na sumangot si David, hindi na nagsalita pa, at diretsong naglakad palabas. Tigilan mo siya. Nagutos si Sun Simyaw, at ang iilang taong nakapaligid kay David ay sabay-sabay na sumugod kay David.
Nagpatuloy si David sa paglalakad, at isang napakalaking puwersa ang bumangon mula sa kanyang katawan, tulad ng isang malaking baha at hayop, at direktang pinatalsik ang ilang tao na sumugod sa kanya. Nang makita ito, mukhang galit na galit si Sun Simiao, magandang bata, hayaan mo akong makilala ka. Tumigil ka. Sabi ni Bai Zontang. Huminto si Sun Simiao at pinapanood lamang si David na umalis. Ikalawang Young Master. Tumingin si Sun Simiao kay Bai Zontang na may nagtatakang ekspresyon. Pabayaan mo siya, hindi pa huli ang lahat para linisin siya pagkatapos ng martial arts gathering, may mas importante pa tayong gagawin. Pagkatapos magsalita ni Bai Zontang, tumalikod siya at naglakad patungo sa likod na bulwagan. Kabanata 439. Sa harap ng hotel, si Wuxi ay naglalakad pabalik-balik na balisa. Nang makitang bumalik si David, dali-dali siyang binati ni Wuxi, Mr. Chen, okay ka lang? Ayos lang, anong meron? Tumingin si David kay Wuxi na may pagtataka sa mukha at nagtanong. Ayos lang. Nakahinga ng maluwag si Wuxi, ang palace master ng Yawang's Mansion ay lubhang nangingibabaw. Natatakot ako na baka magkagulo si Mr. Chen kung pupunta siya. Nang marinig ito ni David, bahagya siyang ngumiti, walang makakagulo sa akin, matulog ka na. Pagkatapos magsalita, kinuha ni David ang malaking return pill at itinapon ito kay Wuxi at sinabing, nakain mo na ang tableta na ito, at sa martial arts gathering na ito, malaki ang pag-asa mong manalo ng championship. Tiningnan ni Wuxi ang tableta ng gamot at walang pakialam, ngunit nagtatakang nagtanong, wala bang planong sumali si Mr. Chen? Narinig ko na ang gantimpala ng kampyonato sa pagkakataong ito ay 100 taong gulang na halamang gamot. Umiling si David, kung hindi ka sasali, kailangan kitang bigyan ng pag-asa. Noong una ay nagplano si David na lumahok, ngunit ngayon ay interesado siya sa mga panggamot na materyales ng buong Yao Wangfu, 100 taong gulang na materyal na panggamot, kaya walang pakialam si David. Baka sa mukha ni Wuxi ang pananabik, salamat, Mr. Chen, sa iyong pagkakumpleto. Naisip ni Wuxi na ginawa ito ni David para bigyan siya ng posisyon sa championship. Pabalik na sana si David sa hotel, may biglang sumigaw mula sa likuran, David. Biglang lumingon si David, at bahagyang kumunat ang noo, bakit ka pumunta rito? Di ba sabi mo hindi ka papayagang sumama? Si Sonia at Gullinger ang dumating, at si Lin Chanho ay nasa likod na may dalang mga bag para sa kanilang dalawa. Ginoo. Chen, pasensya na, Miss Su at ang iba pa, hindi ko mapigilan. Walang magawang sabi ni Lin Chanho. Hindi bagay sayo. Sabi ni Sonia, nakatingin kay David at sinabing, masyado tayong boring sa Kapitolyo ng probinsya, kaya anong masama sa pagpunta dito para maglaro ng ilang araw? Hindi ka nandito para humanap ng babae sa likod ko, tama ba? Nang sabihin ito ni Sonia, saglit na natahimik si David, natatakot ako na masyadong mapanganib para sa iyo na pumunta rito, at ang hotel dito ay tensyonado. Natatakot ako na wala kang matitirhan. Huwag kang mag-alala, nakahanap na ako ng magandang hotel. Bagamat ang aking sinaunang pamilya ay hindi na kasing husay ng dati, may kakayahan pa rin akong mag-book ng hotel sa township sa ibaba. Sabi ni Gullinger. Walang masabi si David, ngunit tama ang sinabi ni Gullinger. Sa kakayahan ng pamilyang Gu sa kabisera ng probinsya, talagang hindi naging problema ang mag-book ng hotel. Paanong ang mga magulang ni Gullinger ay mga opisyal din sa kabisera ng probinsya? Matapos tulungan sina Sonia at Gullinger na tumira, nagpahinga si David. Sa una, ang dalawang babae ay nagbabalak na mamili sa gabi, ngunit pinigilan sila ni David. Kinagabihan, ayaw talaga ni David na makisama sa kanila. Ngayon, at may mga mandirigma sa lahat ng dako, lahat sila ay bastos, ayaw ni David na magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Sa kalagitnaan ng gabi, si David, na mahimbing na natutulog, ay biglang nagising sa ingay ng mabilis na mga yabag sa kalsada. Dali-dali siyang bumangon at tumingin sa bintana. Natagpuan niya na ang isang batang babae ay desperadong tumatakbo, at maraming tao ang humahabol sa likod. Ang mga taong ito ay tahimik na hindi nagsasalita, ngunit tumakbo lamang ng desperadong. Nang makita ang eksenang ito, binalak ni David na matulog muli. Ano man ang mga salungatan o kapistahan ng kabilang partido, wala siyang pakialam sa kanyang negosyo.
Hindi si David ang tagapagligtas, ni hindi niya nais na maging tagapagligtas. Tandang padamdam. Pero nang mahigit na ulit si David para matulog, bigla na lang siyang nakaramdam ng malabong aura na nagmumula sa katawan ng dalaga, at pakiramdam niya ay pamilyar na pamilyar siya sa aura na ito, na para bang hawak niya ang sarili niya noong mga oras na iyon. Ganun din ang pakiramdam ko nung naiwan ng nanay ko yung jade pendant. Binuksan ni David ang bintana, tumalon pababa, at sumunod na malapit sa likuran. Hindi nagtagal, nakaharang ang dalaga sa isang eskinita, may hawak sa magkabilang kamay, at saka takot na tumingin sa iilang taong humahabol sa kanya. Kabanata 440. Nagtago si David sa dilim. Nang makita niya ang itsura ng dalaga ay bigla siyang nagulat. Ang babaeng ito talaga ang babaeng ibinigay ni Qin Feng sa mga magulang ni Gulinger sa larawan. Sa iilang tao na humahabol sa babae, nakakita rin si David ng isang pamilyar na figure, iyon ay si Bai Zontang na kakakilala lang. Yin Susu, ibigay mo sa akin ang mga bagay, maaari kong iligtas ang iyong ama at anak na babae, at maaari kong hayaan ang Yao Wangfo na gawin ang lahat para mapagaling ang sakit ng iyong ama. Naglakad si Bai Zontang patungo sa babae at mahinang sinabi. Bai Zontang, huwag kang pumunta rito, baka masira ko ang jade pendant. Itinaas ng dalaga ang bagay sa kanyang kamay at tinitigan si Bai Zontang. Nang marinig ito ni Bai Zontang, tumigil talaga siya, na may nervyos na ekspresyon sa kanyang mukha, kung mayroon kang sasabihin, maipapangako ko sa iyo ang anumang gusto mo. Ba! Hindi ako maniniwala sa'yo. Sinira mo ang pamilya ng aking Yin family, at gusto mo pa ring makuha ang ancestral jade pendant ko. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Umuungol si Yin Suso na may galit sa kanyang mga mata. Iniisip mo ang iyong ama na may malubhang karamdaman, hindi ba pumunta ka rito para hilingin kay Yao Wangfo na iligtas ang iyong ama? Maaari ko na silang utusan na pagalingin ang iyong ama ngayon. Habang nagsasalita si Bai Zontang, dahan-daang gumagalaw ang kanyang mga paa. Gusto kong malaman na si Yao Wangfo ang puppet ng pamilya mo Bai, kaya hindi ako sasama. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magbigay ng mga bagay sa iyo. Ang mga mata ni Yin Suso ay puno ng katatagan, at sinabi niya na may nakamamatay na ekspresyon. Kumunot ang noo ni Bai Zontang, ngunit mahinahon pa ring sinabi, na misunderstood mo ako, ang pamilyang Qin ang sumira sa pamilya mong Yin, hindi kami, kaya hinayaan kong itapon ng kapatid ko ang Qin Feng na iyon, dapat tama na kamuhian ang pamilyang Qin na iyon. Ganyan ba kawalan Jia ang lahat ng pamilya mo? Nang biglang bumagsak ang boses ni Bai Zontang, may ilang tao pang biglang pumasok mula sa eskinita. Ang pinuno ay si Qin Feng na iyon, at may ilang mga master sa likod niya. Qin Feng, bakit ka nagpunta dito? Matapos makita ni Bai Zontang si Qin Feng, nagulat siya. Sa tingin mo ba ang pamilya mo lang ng Bai ang makakahula na pupunta siya dito? Malamig na ngumiti si Qin Feng. Qin Feng, mas mabuting umalis ka na. Huwag kalimutan kung kaninong teritoryo ang narito. Dapat mong malaman na ang Yawang Mansion ay pag-aari ng aking pamilyang Bai. Kung gusto mong makipagkompetensya sa akin dito, mayroon ka bang mga kwalifikasyon? Binyantaan ni Bai Zontang si Qin Feng. Tinatakot mo ba ako? Hindi ako takot. Sa tingin mo ba ay wala sa Jiangbei ang pamilya ko Qin? Nang bumaba ang boses ni Qin Feng, lumabas ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may parisukat na mukha at makapal na kilay at malalaking mata. Nalaman ni David na ang hitsura ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay medyo katulad ng kay Jiang Zhengchong. Jiang Zhengde. Medyo nagulat si Bai Zontang nang makita niya ang taong paparating. Napagtanto ni David, na nagtatago sa dilim, na ang taong ito ay nakababatang kapatid ni Jiang Zhengchong na si Jiang Zhengde. Hindi nakakagulat na medyo kamukha niya siya. Master Qin. Naglakad si Jiang Zhengde patungo kay Qin Feng at sumigaw ng may paggalang. Tumingin si Qin Feng kay Bai Zontang na may mapagmataas na mukha, ngayon si Jiang Zhengde ay naging bisita ko sa pamilya Qin. Hahaha, Qin Feng, ano ang ipinagmamalaki mo? Hindi mo ba alam ang balita na matagal nang nalipol ang pamilya Jiang? Si Jiang Zhengde lang, at ang pamilya ko Bai ay walang pakialam dito. Tumawa si Bai Zontang. Siyempre alam ko, pero Bai Zontang, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo.
Batay sa kasalukuyang paghahambing ng lakas, kung gusto kong kunin ang jade pendant na iyon, maaari mo ba akong pigilan? Ngumisi si Qin Feng. Biglang tumigas ang ngiti ni Bai Zontang sa kanyang mukha. Bagamat magkatulad ang bilang ng mga tao sa magkabilang panig, halatang mas malakas ang lakas ni Qin Feng. Nang magkaharap ang dalawang panig, tahimik na pumunta si David sa likuran ni Yin Suso. Naramdaman ni Yin Suso na may lumapit sa kanya at gustong sumigaw nang ibukan niya ang kanyang bibig, ngunit bago pa siya makasigaw, tinakpan ni David ang kanyang bibig, pagkatapos ay tumalon sa mataas na pader at nawala. Kabanata 441. Paano ang mga tao? Biglang nalaman ni Bai Zontang na wala na si Yin Suso, at sinabing nagulat. Tiningnan ito ni Qin Feng, at sigurado, hindi niya makita ang anino ni Yin Suso, nanlamig ang kanyang mukha, mayroon pa bang hindi mauunang makarating doon? Sumunod ka sa akin dali. Tumalon si Bai Zontang at agad siyang hinabol. Ikinaway din ni Qin Feng ang kanyang kamay at pinangunahan ang mga tao na habulin siya. Sa oras na ito, si Yin Suso ay dinala ni David, at ang hangin ay sumipol sa kanyang mga tainga. Pagkarating sa isang tagong lugar, huminto si David at ibinaba si Yin Suso. Sinamantala ni Yin Suso ang hindi pagiging handa ni David, at kinagat si David ng mabangis, pagkatapos ay hinawakan ng mahigpit ang jade pendant sa kanyang kamay gamit ang dalawang kamay, at tumingin kay David na kinakabahan. Tiningnan ni David ang malinaw na mga marka ng kagat sa kanyang braso, nakasimangot at sinabing, iniligtas kita, bakit kinakagat mo pa rin ako? Ba! Huwag mong isipin na hindi ko alam, kinuha mo yung jade pendant sa kamay ko. Ito ang ancestral property ng aking pamilyang Yin. Kahit sirain ko, hindi ako papayag na makuha mo. Pinandilatan ni Yin Suso si David at malamig na sinabi. Sumunod nga si David dahil sa jade pendant sa kamay ni Yin Suso, pero hindi niya sinasadyang agawin ito. Ngayong hindi siya naiintindihan ni Yin Suso, medyo walang magawa si David. Hindi makatwiran, talagang itinuturing mo ang jade pendant sa iyong kamay bilang isang kayamanan. Nag-iwan ng pangungusap si David, tumalikod at umalis, naiwan si Yin Suso mag-isa. Nang makita ito, si Yin Suso ay natigilan saglit, tumingin sa likod ni David, ang buong tao ay medyo nataranta. Pagkaraan ng ilang sandali, nang makitang malayo na ang mararating ni David, nagngangalit si Yin Suso at hinabol siya. Anong ginagawa mo sa akin? Sinulyapan ni David si Yin Suso at galit na nagtanong. Ay, ibinuka ni Yin Suso ang kanyang bibig at sa wakas ay mahinang nagsabi, I'm sorry, isinisisi kita sa mali. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, ngayon ay ligtas ka na, itigil ang pagsunod sa akin. Sabi ni David habang naglalakad. Ngunit ibinaba ni Yin Suso ang kanyang ulo at sinundan pa rin si David, pupunta siya kahit saan pumunta si David. Natahimik si David saglit, tumigil at nagsabi, ano ang gusto mo? Tumingin si Yin Suso kay David, maaari mo ba akong pabulaikin? Natatakot ako na tumakbo ako sa mga taong iyon. Alam ni Yin Suso na tiyak na hindi ordinaryong tao si David. Upang mailigtas siya ng tahimik sa harap ni Bai Zontang at Qin Feng, ang lakas ni David ay dapat na napakalakas. Gusto ni David na tumanggi, ngunit sa pagtingin sa kaawa-awang hitsura ni Yin Suso, siya ay bumantong hininga, saan ang iyong tahanan? Hindi malayo, sanayon sa labas ng bayan. Nang makitang sumang-ayon si David, masayang sinabi ni Yin Suso. Sinundan ni David si Yin Suso sa labas ng bayan, at hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang nayon, ngunit walang nakatira dito sa mahabang panahon, at ang bahay ay sira-sira rin, na may nakasulat na malaking demolisyon, maliwanag na ito ay give-in. Pagkaraang makahanap ng medyo mas magandang bahay, pumasok si Yin Suso, nagsindi ng kandila sa loob, at nakahiga sa loob ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mahina ang katawan at maputlang mukha. Nang makita ang hitsura ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, bahagyang kumunat ang noo ni David. Malubhang nasugatan ang lalaking ito, at natatakot siyang hindi na siya mabubuhay ng ilang araw. Nang marinig ang boses, masigasig na binuksan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Yin Suso, ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, isang bibig ng dugo ang bumulwak. Tatay!
Nang makita ito, si Insuso ay nagmamadaling umakyat, pinunasan ng dugo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, at kumuha ng ilang maitim na table tas mula sa kanyang mga braso, na naglalayong hayaang kumain ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Inabot ni David ang kanyang kamay at pinigilan ito, pagkatapos ay inamoy ang tableta, at sinabi kay Yin Suso, nasira ang mga panloob na organo ng iyong ama, kaya hindi ka makakainom ng mga nakakainis na tableta, bagamat maaari nitong pansamantalang sugpuin ang pisikal na pinsala, ngunit ito ay nagpapalubhan ng panloob na pinsala. Napatingin si Yin Suso kay David ng may pagtataka, ikaw, kaya mo bang gumaling? Kabanata 442. At ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay David na may pagdududa, na may nagtatanong na tingin sa kanyang mga mata. Kaunting mga kasanayan sa medikal. Tumango si David. Magaling, tingnan mo ang tatay ko, kung mapagaling mo ang tatay ko, kaya kong gawin ang lahat, kahit ako. Biglang namula si Insuso at medyo nahihiya na sinabi, kahit hayaan mo lang akong matulog kasama ikaw. I'm sorry, my girlfriend na ulit ako. Natahimik si David saglit, mukha ba siyang ganyang taong nakikipaglaro sa mga babae? Lalong namula ang mukha ni Insuso, at ibinaba niya ang kanyang ulo sa kahihiyan, wala akong iba kundi ang aking katawan ngayon. Wala ka pa bang jade pendant? Sabi ni David sa jade pendant sa kamay ni Insuso. Nang marinig ito ni Insuso, agad niyang tiningnan si David na kinakabahan, at hinawakan ng mahigpit si Yuppei sa kanyang kamay, ikaw. Ano ang gusto mong gawin? Gusto ko lang makita yung jade pendant mo, huwag kang masyadong kabahan, kokontrolin ko muna ang kalagayan ng tatay mo. Sabi ni David, marahang idiniin ang isang kamay sa tuktok ng ulo ng ama ni Insuso, isang espiritual na enerhiya ang agad na pumasok sa katawan ng ama ni Insuso, at pagkatapos ay binalot ang mga nasugatang internal organ, at nagsimulang dahan-daang ayusin. Ang ama ni Insuso ay nakaramdam na lamang ng mainit na agos na dumaan sa kanyang katawan, at pagkatapos ay ang buong tao ay biglang lumuwag ng husto, at ang kanyang mukha ay naging kulay rosas. Tiningnan ni Insuso ang mga pagbabago ng kanyang ama na may pagtataka sa kanyang mga mata, tatay, ano ang nararamdaman mo? Umubo ang ama ni Insuso, mas mahina ang paghinga, at hindi gaanong masakit ang tiyan. Salamat, maraming salamat. Nang makita ito, masayang sinundan ni Insuso si David para pasalamatan siya. Maaari mo bang ipakita sa akin ang jade pendant? Tanong ni David kay Insuso. Hinawakan ni Insuso ang jade pendant at nag-aalangan na tumingin sa kanyang ama. Tumango ang ama ni Insuso, Suso, ipakita mo ang iyong benefactor. Ibinigay ni Insuso kay David ang jade pendant sa kanyang kamay, at pagkatapos kunin ni David ang jade pendant, mas lumakas ang pamilyar na pakiramdam. Sa jade pendant ay may dalawang dragon na umiikot, at ang dalawang dragon ay napakalinaw at matingkad. Hinawakan ni David ang jade pendant, at ang isang espiritual na kapangyarihan ay dahan-daang na-injected dito, ngunit mabilis itong nabawi ng may matinding lakas, at halos hindi maalis ni David ang jade pendant sa kanyang kamay. Meron talagang nakakulong sa jade pendant. Napaisip si David, pagkatapos ay kinagat ang kanyang gitnang daliri at piniga ang isang patak ng dugo patungo sa pendant ng jade. Nang makita ito, nagmamadaling gusto siyang pigilan ni Insuso, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Umiling siya kay Insuso at sinenyasan si Insuso na huwag istorbohin si David. Nang tumulo ang isang patak ng dugo ni David sa jade pendant, biglang umilo na pula ang jade pendant, na sinundan ng tunog ng dagindong ng dragon. Ang dalawang dragon sa jade pendant ay tila nabuhay at patuloy na lumalangoy, ngunit sa sandaling ang patak ng dugo ay mabilis na nasisipsip, ang pulang ilaw ay dahan-daang humupa, at ang jade pendant ay bumalik sa orihinal nitong hugis. Sa pagkakataong ito, natigilan si Insuso at ang kanyang ama, nanlaki ang kanilang mga mata, at nagulat silang tumingin kay David. Tulad ng inaasahan. Hinawakan ni David ang jade pendant na may pinanibik sa kanyang mukha, pagkatapos ay tumingin sa ama ni Insuso at sinabing, Tito, hindi ko alam kung saan nanggaling itong ancestral jade pendant ng iyong pamilya. Hindi ko po masyadong kilala, parang sa isang isla ko po ito pinulot, ganito kasi itong jade pendant, at biglang naging pula at nagligtas sa buhay ng tatay ko, kaya binigay ng tatay ko itong jade pendant bilang isang family heirloom.
Tayo. Totoong sabi ng ama ni Insuso. Kinuha ito sa isla. Bahagyang kumunat ang noo ni David, iniisip ang walang pangalan na isla, ang isla ng Soolong, at iba pa. Nasabi ni Irvin, parang may malalaman lang si David pagkatapos mapunta sa isla. Dahil ito ang pamana ng iyong pamilya, hindi ko kayang makuha ang pagmamahal ng mga tao, ngunit ang jade pendant na ito sa iyo ay isang sakuna pagkatapos ng lahat. Sabi ni David, at ibinalik ang jade pendant kay Insuso. Kabanata 443. Hoy! Ang ama ni Insuso ay bumaantong hininga, dahil sa jade pendant na ito, ang aming pamilyahin ay nawasak, at ang aming ama at anak na babae lamang ang natitira upang umasa sa isa't isa. Talagang nakinig si David sa pag-uusap nina Bizontang at Insuso, at may alam na siya. Dahil hindi nabubunyag ang tinatawag na yaman, dahil nakalabas na ang jade pendant ng pamilya Yin, ilang sandali na lang ay magdadala ito ng kapahamakan sa pamilya. Itay, huwag mag-alala, tiyak na ipaghihiganti ko ang pamilya Yin para sa 12-dosenang mga tao. Si Insuso ay tumingin ng ganoon sa kanyang ama, at sinabing may galit sa kanyang mga mata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling ang ama ni Insuso, kalimutan muna, ngayon lang kita, at ayaw kong mawala ka. Sa hinaharap, ang aming mag-ama ay makakahanap ng isang lugar kung saan walang nakakakilala sa isa't isa, at tayo ay mamuhay ng magkasama. Sinabi ng ama ni Insuso, kinuha ang jade pendant mula sa kamay ni Insuso, at pagkatapos ay ibinigay ito kay David, benefactor, iniligtas mo ang aking buhay, at ang jade pendant na ito ay maaari ding gamitin ang halaga nito sa iyong kamay, kaya mas mabuting ibigay ito sa ikaw, ngayon ang jade pendant na ito ay walang halaga sa amin. Hindi tumanggi si David, at direktang kinuha si Yupei, maraming salamat, kung nahihirapan ka, maaari mo akong tawagan. Iniwan ni David ang kanyang telepono at pera, habang si Insuso at ang kanyang anak na babae ay umalis ng magdamag. Sila ay orihinal na pumunta dito upang humingi ng medikal na paggamot mula sa Yawang Mansion. Ngayong gumaling na ang sakit, wala nang saysay ang manatili rito. Bukod dito, hinahanap sila nina Bizontang at Chinfeng kahit saan, kaya napakadelikado. Pagbalik ni David sa hotel, masyadong maliwanag ang langit, at hindi siya makapagpahinga. Kinuha ni David ang palawit ng jade at ginawang isang sandata ng protection na espiritu. Hanggat isinusuot ni Sonia ang jade na ito sa kanyang katawan, siya ay magiging isang master ng panloob na lakas. Walang paraan para saktan siya kahit kaunti. David, bumangon ka na para mag-almusal. Pinipino pa lang ni David ang jade pendant para maging isang espiritual na sandata, nang kumatok si Sonia sa pinto. Nagkunwari lang si David na kakagising, humikab at binuksan ang pinto. Maaga pa, gusto ko pang matulog. Kinusat ni David ang kanyang mga mata at sinabing, matulog at matulog, kumain ng almusal, mamili sa amin, sabi ni Linger na ang mga tao dito ay mga Panginoon, lalo na't mabangis, ang dalawa sa amin ay walang lakas ng loob na pumunta, gusto kong samahan ka. Sabi ni Sonia kay David. Mag-shopping. Lumaki ang ulo ni David nang mabalitaan niyang mamamalengke siya kasama ang dalawang babaeng ito. Bakit, hindi ka ba masaya? Tinitigan siya ni Sonia. Masaya, masaya, walang magawang ngumiti si David. Ngunit nang pababa na sana si David para mag-almusal kasama si Sonia, biglang nakita ni Sony ang mga marka ng kagat sa braso ni David. Medyo mabigat ang kagat ni Insuso, at kitang-kita na ito ngayon. Ano ito? Hindi ka magpupunyagi sa isang maliit na babae sa gabi at makakagat ng isang tao. Tanong ni Sonia kay David. Sa kagandahang tulad mo, mang-aasar ako ng batang babae. Binili lang kita ng jade pendant, at napagkamalan ako. Sabi ni David, at inilabas ang pares ng dragon jade pendants. Nang makita ni Sonia ang jade pendant, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, hindi niya ito maibaba sa kanyang kamay, at hindi niya tinanong si David. Sa katunayan, naniniwala si Sonia kay David, alam niyang hindi gagawin ni David ang ganoong bagay. Pagkatapos ng almusal, sinamahan ni David sina Sonia at Gullinger sa isang buong araw. Ang una niyang akala ay ang Yawang Mansion ay patuloy na maghahanap ng gulo, ngunit ang araw na ito ay mapayapa, na ikinagulat ni David. Kinabukasan ay ang simula ng martial arts gathering.
Agad na nagbago ang kapaligiran ng buong bayan ng Tianfeng. Isang mataas na arena ang itinayo sa labas ng Tianfeng Town. Sa paligid ng arena, ang mga tao mula sa Yawang's mansion ay nagbabantay sa paligid, at sa itaas ng arena, may mga matatandang nakaupo, na gumaganap bilang mga referee. Kabanata 444. Walang laman ang posisyon sa gitna at wala pang nakakagawa. Malinaw na iyon ang posisyon ni Sun Simiao, ang pinuno ng Yawang Mansion. Siksikan na ng mga tao ang audience, mga unang row lang ang may upuan, at ang mga tao sa likod ay siksikan na nakatayo. Ginoo. Shen, sige halika. Lumapit si Wushi kay David at magalang na sinabi. Si David at ang iba ay pumunta rito bilang mga turista, kaya walang upuan sa harapan. Inimbitahan sila ni Wushi sa harapan at umupo sa mga upuang nakalaan sa kanila sa Baohiquan Gym. Si David, Sonya at Gullinger ay nakaupo, habang ang Gao Baisheng na iyon ay nakatayo sa likuran ni David at ang iba pa kasama ang kanyang mga disipulo. Ang may-ari ng marangal na Baohiquan Gym ay talagang nagbigay ng kanyang upuan sa ilang mga kabataan at magalang na tumayo sa likuran niya, na nagpatingin sa maraming tao sa gilid, hulaan ang pagkakakilanlan ni David, ngunit ang ilan ay nagmula sa kabisera ng probinsya ng Jiangbei. Ang mandirigma, pagkatapos makita si David, ay agad itong nakilala at naunawaan kung bakit si Gao Baisheng ay sumuko sa kanyang upuan. Gao Baisheng, nagpalit ka na ba ng master ng Baohiquan? Nakatingin ba sa kanya ang binata? Isang malaking kalbong lalaki na nakaupo sa gilid ni Baohiquan ang nagtanong kay Gao Baisheng na may panunuya sa kanyang mukha. Kalbo, isara mo ang iyong mabahong bibig, at pumunta sa entablado sa ilang sandali, at hayaan ang aking alagad na turuan ka ng isang leksyon. Galit na pinagalitan ni Gao Baisheng ang kalbong ulo. Hahaha, ikaw Baohiquan ay naging alipin ng ibang tao, at mayroon ka pa ring mukha para magsalita ng malaki. Tumawa ng malakas ang kalbong ulo kaya pinagtawanan ito ng maraming tao. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakakilanlan ni Gao Yasheng, ngayon ay ibinigay na niya ang kanyang upuan sa isang binata, at nakatayo pa rin siya sa likod ng iba, halatang hinahanap ni Baohiquan ang sandalan. Nilinggan ni David ang kanyang ulo at binigyan ng malamig na tingin ang kalbo. Ang mga mata ni Linglai ay agad na nagpanginig sa kalbo, at ang ngiti sa kanyang mukha ay diretsyong tumiga sa kanyang mukha. Hindi naglakas loob ang kalbong ulo na tumingin ng diretsyo sa mga mata ni David, pinunasan niya ang malamig na pawis sa noo at tumigil sa pagsasalita. Sa itsura ni David ngayon lang ay tila lumakad ang kalbong ulo sa bangin ng H3 Le. Narito na ang Palace Master of Medicine King's Mansion. Sa isang malakas na dagindong, dahan-daang naglakad si Sun Simiao papunta sa entablado. Ang maingay na boses ng lahat ay biglang tumahimik. Maaaring hindi ang lakas ni Sun Simiao ang pinakamalakas, ngunit makikita na ang kanyang reputasyon ang pinakadakila. Pagkatapos ng lahat, hindi mahalaga kung ito ay isang mandirigma mula sa Jiangnan o Jiangbei, walang gustong masaktan si Yao Wangfo. Kung minsan kasi, humihingi sila ng tulong kay Yao Wangfo. Sino ang makakasiguro na hindi sila masasaktan? Nang makaupo si Sun Simiao, sinilip niya ang mga tao sa ibaba, at agad na nakita si David na nakaupo sa kanyang harapan. Lahat, magsisimula ang martial arts gathering ngayon, hindi ko nasasabihin ang tungkol sa mga patakaran, ngunit sa pagkakataong ito ang gantimpala ay 100 taong gulang na medicinal herb, na isang top-grade medicinal herb, nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nang bumagsak ang boses ni Sun Simiao, agad na nagsimulang mag-usap ang mga manunood. Nakatutokso na magkaroon ng 100 taong gulang na materyal na panggamot na nagkakahalaga ng ilang milyon. Hindi lahat ng pamilya ng martial arts o martial artist ay mayaman, marami sa kanila ay para lang sa pagsasanay at halos hindi mabuhay. Hahaha, napagpasyahan ko na itong siglong gulang na halamang gamot. Tumawa ang kalbo, bumangon at biglang tumalon, dumiretso sa mataas na plataporma, at pagkatapos ay tumingin sa entablado na may mapanuksong mga mata, sino ang nang-ahas na umakyat sa entablado at sumama sa akin. Dumating ako. Isang walang bitik na binata na nakasuot ng puting suit ang tumalon sa entablado ng mabilis na hakbang. Kalbo, pakiusap. Ang binata ay gumagawa ng 1 kilos ng pakiusap. Tumigil ka sa pagiging bongga, hindi ko lang makita ang daan mo. Nakalbo ang ulo, sinuntok niya ng suntok ang binata.
Ang suntok ng kalbong ulo ay napakabilis, at may tunog ng pagbagsak sa hangin. Sa suntok na ito, nagbago ang ekspresyon ng binata, at nagmamadali siyang humarap. Kabanata 445. Bang! Sa mahinang tunog, mabilis na umatras ang katawan ng binata, lumitaw ang malalim na gasgas sa ilalim ng kanyang mga paa, at medyo namutla ang mukha ng binata. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, at may gulat sa kanyang mga mata, at ang kalbo na ulo ay halos mawala ng kakayahang lumaban ang binata. Nakakamangha talaga ang kalbo, ako. Itigil mo na ang kalokohan. Hindi na hinintay ng kalbong ulo na matapos magsalita ang binata, muli siyang sumuntok, at muling tumunog ang tunog ng pagkabasag ng langit. Nadurog ang puso ng binata at napasigaw siya ng masama. Tumalikod siya at tumakbo patungo sa ilalim ng singsing. Noong una ay gusto niyang aminin ang pagkatalo, ngunit ang pagtingin sa kalbong ulo, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Ngunit sa pagtalikod ng binata ay dumating na ang kalbong kamao, at isang suntok ang tumama sa likod ng binata, at natamba ang binata. Isang subo ng dugo ang bumulwak sa hangin, at ang kanyang katawan ay bumagsak ng husto sa ilalim ng singsing, nang walang kahit katiting na paghingal, ang binata ay nawala na lamang ng hininga. Kung mamumuno ka, mamamatay ka. Sino pa ba ang may lakas ng loob na sumama? Hindi man lang nilingga ng kalbong ulo ang taong pinatay niya, ang mga mata nito ay sumulyap sa entablado ng masama, at sumigaw ng malakas. Nagalit ang mga tao lalo na ang mga kamag-anak ng binata hanggang sa mamatay. Isa-isa silang napuno ng matuwid na pagkagalit at tumindig sa galit. Gayunpaman, ang mga patakaran ay tulad na ang ilang mga tao na higit sa edad, kahit na sila ay makapangyarihan, ay hindi maaaring pumunta sa entablado upang humingi ng paghihiganti para sa kalbo na ulo. Nakatingin lang ako sa kalbo na may galit na mga mata. Bahagyang nakasimangot din ang ilang matatandang lalaki sa ring, pakiramdam na ang kalbong shot na ito ay masyadong walang awa, ngunit wala silang masabi. Pagkatapos ng lahat, ang mga kamao at paa ay walang mga mata, at ang kompetisyon sa ring ay hindi maiiwasan. May tao pa ba sa stage? Tanong ni Son Simyaw na may blankong ekspresyon. Nang makita ito, tumalon si Wushi at gustong pumunta sa entablado, ngunit pinigilan siya ni David. Huwag ka muna, ang lakas ng kalbong ulo na ito ay mas mataas kaysa sa iyo, at gusto kong gumugol siya ng ilang oras upang pag-usapan. Ito. Matapos itong marinig ni Wushi, maaari lamang siyang umatras, at sa sandaling ito ay may tumalon sa entablado. Nagpatuloy ang kompetisyon, ngunit hindi nakakagulat na ang kalbo na ulo ay na-knockout sa ring, alinman sa trahedya na namatay o malubhang nasugatan, na ikinagulat ng mga batang mandirigma na kagalo pa lang. Kahit na ang mga top-grade na panggamot na materyales para sa nakaraang siglo ay mabuti, ngunit kailangan mong tamasahin ang iyong buhay. Sa paghusga mula sa lakas ng kalbong ulo na ito, natatakot ako na nahawakan na niya ang kaharian ng isang master ng panloob na enerhiya. Natatakot ka ba Bahikwan, o gusto mong maging pagong? Ang kalbong ulo ay tumingin sa direksyon ni David at ng iba pa, at sinabing may panunuya. Baldhead, huwag kang maging kampante. Ang mga mata ni Wushi ay pula, at ang kanyang katawan ay puno ng galit, at siya ay sumugod sa entablado ng isang masiglang hakbang. Hahaha, medyo may backbone pa ako. Kahit ilang beses na akong lumaban, walang problema para sa iyo na gumawa ng ilang mga galaw. Ang kalbong ulo ay paulit-ulit na nanunuya, at sinabi na may hitsura ng paghamak. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan, gawin natin. Sinabi ni Wushi, ang kanyang katawan ay tumalbog sa lupa na parang bukal, at pagkatapos ay sinuntok niya ang kalbong ulo. Napakabilis ng suntok ni Wushi, at nakakalito ang anggulo. Sa tulong ng kanyang kinaroroonan sa himpapawid, isang anino ng kamao ang bumalot sa kalbong ulo. Itinaas ng kalbong ulo ang sulok ng kanyang bibig, at sinulyapan si Wushi ng may paghamak gorgeous. Kaagad pagkatapos, ang kalbo na ulo ay sumuntok sa langit, at ang hangin ay magulo, ang anino ng kamao ni Wushi ay nawala, at ang dalawang kamao ay nagtama. Bang! Sa isang malakas na pagsabog, mabilis na nahulog ang katawan ni Wushi sa ring, umatras siya ng 3 sunod-sunod na hakbang, bahagyang namamanhid ang buong braso niya, at hindi makapaniwalang tumingin sa kalbong ulo. Anak, malayo ka pa, at gusto mo pa ring manalo ng kampyonato gamit ang maliit na kasanayang ito.
Ngumisi ang kalbo, at pagkatapos ay tumungo ang kanyang mga kamao kay Waxy na parang bagyo. Biglang nahulog si Wuxi sa puntong binugbog, naramdaman lamang na ang kalbong kamao ay napakalakas, ang kanyang mga braso ay namamanhid sa pagkabigla, at paulit-ulit siyang umatras. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.